Nagpapatuloy ang Oplan Tigda sa Barangay Kaunlaran sa Navotas City. Doon po pwedeng pabakunahan ng libre ang mga batang edad 5 pababa. Balikan natin ating kasamang si Connie Sison. Connie? Yes, Igan. Andito na nga ang ating mga kabataan na nakikita natin sa aking likuran. Ito sila. Napaka-cute at talagang handang-handa na para sila ay mabakunahan kontra sa tigdas at maging sa polio. No? Nabanggit ko kanina na 18,000 yung mga gamot na ipamimigay dito sa mga kabataan na may bilang na 9,000. Doble ito dahil ang ibibigay ay tigdas at polio, no? So nakikita natin ngayon, chine-check na no, ang ilan at again, ano, makakausap natin ang si Dr. Eric David, ang Rural Health Physician dito naman sa may Barangay North Bay Boulevard South sa Navotas para naman mabigyan tayo ng iba pang detalye kung paano yung magiging procedure. Good morning sa inyo, Doc. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, again yung mga edad po ng bata, ano kailangan natin ipanawagan para alam ho ng mga magulang na anong edad dapat pinapupunta dito sa Barangay Health Center. Bali yung program po natin ng DOH, talaga pong national po to, nationwide po yung coverage. There will be a month-long mass immunization para po sa mga bata. Ang target po kasi talaga natin, mapataas po yung bilang na mabakunahan ng tigdas para po ma-prevent natin yung outbreak. At the same time, para po magkaroon tayo ng herd immunity. Anong edad po? So 0 to ilang months po yun? Yung sa tigdas po natin, sa measles, sa rubella, binibigyan po natin yung mga bata ng edad 9 na buwan hanggang 59 na buwan. Bago mag-5 taon. Bago mag-5 taon po, ma'am. Then yung ano po natin, sa oral polio po, binibigay po natin. Ngayon po, pagkapanganak, pwede na pong bigyan. Pagkapanganak hanggang 59 months po. Okay. Bago mag-5 taon. 0 to 59 months or bago mag-5 taon, kailangan ho talaga mga kapuso na dalhin natin yung ating mga anak dito po no, sa Barangay Health Center. Libre po itong ibinibigay ng Department of Health. Kaya ito ho ang pagkakataon para maproteksyon na natin ang ating mga anak laban sa polio at tigdas. Itong ibinibigay sa bibig, yan po yung para sa... Opo, ma'am. Pinapatak po, 2 patak para po sa polio po. Okay, ngayon injection naman para sa tigdas. Opo, ma'am. Tigdas po, saka sa rubella. German measles po, ma'am. Measles and rubella. Para lang din ho sa kaalaman nung ating mga magulang. Importante ho malaman natin na maagapan naman ang tigdas, no? Ang importante lang ay mabakunahan. Pero hindi daw po pwede na iisa lamang beses, dapat daw at least twice, sama ba yan? Kasi po, ma'am, yung unang saksak po ng tigdas, nagke-create lang po tayo ng 85% ng immunity. Kailangan po yung second dose para po magkaroon pa po ng additional 15% para po magkaroon tayo ng 100% immunity sa sa tigdas. Alright. So ito na, no? Pinalalakas ng loob yung mga magulang, syempre yung kanilang mga anak. Ang importante, makausap nila bago syempre yung injection. Alam naman natin na karamihan sa mga kabataan natin takot ho sa injection. Kaya bago pa lang dalhin dito, kausapin na may ganito pero hindi naman gaano masakit. Parang kagat lang ng langgam. Bago po kasi mag-start talaga, yung community po natin, sa pangunguna po ng barangay captain natin, Kapitan Doming, City Health Department po natin, talaga po yung awareness po talaga. Nag-i-area po talaga yung mga BHW natin, mga BNS. Okay. Sinasabihan po talaga yung mga magulang. Thank you very much sa inyo, Dr. David. At lalagyan din ng indelible ink yung mga batang nabakunahan na para hindi naman madoble pa. Maraming salamat po sa inyo muli, Dr. David. At magbabalik pa rin po tayo mula naman dito sa Navotas para sa patuloy na campaign po laban sa tigdas at polio ng Department of Health. Balik muna sa inyo dyan. Maraming salamat, Connie Sison.